Pumanhik siya sa itaas ng bahay. Ang mga dancers nakahanda na. Nasa open hall sa labas, nag-aayos ng mga sarili. Bihis na rin siya kung tutuusin, sapatos na lang kanyang isusuot at handa na siyang lumarga pero mauuna pa ang mga dancers. Dumiretso siya sa kwarto ni Addison. Pumasok siya sa loob at nakita to na pupungas-pungas. Good evening, aniya na naglakad papalapit dito. Nakaupo to sa gilid ng kama at parang tinatamad pang tumayo. Suot na nito ang damit na kanina nang iwan niya ay wala. Lumuhod si Dusk sa kama at dumukwang. Hinalikan to sa balikad na nakahantad. Wala yon sa kanyang plano pero kusa niyang ginawa na makita ang makinis itong balat. A cop is downstairs waiting for you. Ani at muli itong hinalikan sa balikat. Bahagyatong luminga sa kanya at kumurap. Si Sir Kid? Inviting you out. Walang emosyon na sabi niya rito. Hinagod siya nito ng tingin. Nakabihis ka na, bakit di mo ako ginising? 6:00 na pala. May baktol sa boses ni Addison pero binaliwala niya. I thought it was better for you to stay at home since you were so tired. Makahulugang sabi niya rito dahil hindi lang 2 rounds ang nakuha pa nito sa kanya kanina. She was very wrong for challenging him as a weak man. She had proven herself that he wasn't. Pero kaya ko. Giit nito sa kanya. I'm just worried. Yung bisita mo naghihintay. Aniya pa rito na kunwari wala siyang pakialam pero gusto niyang utusan to na wag doon sumama. Kahit niwala siya na hindi to sasama, gusto niyang makasiguro. Bumaba siya ng kama at nag-ayos ng senturon niya. Pinayagan mo ba ako? She asked and he was halted. Nakaguhit ang noo ni Dusk sa tanong nito sa kanya. And what makes you think na papayagan kita? Malay ko ba? Baka lang ako pumayag ka kasi hindi mo kayo sasama sa event ng mga taga-DANR. You are so wrong, milady. Sinasabi ko lang sa'yong nasa baba siya at ikaw ang bahalang magtaboy sa kanya pabalik sa matris ng ina niya. I am going you in a minute to tell him to leave and 40 minutes to prepare yourself. Kanino ka sasabay? Sa mga dancers o sa akin? Kiniling niya ang ulo habang naghihintay ng sagot nito. Sa'yo. Kahit pinagbababaril ako? Oo. Arito pa rin kaya ngumiti siya. Go ahead, sweetie. Tell that man to leave. Naglakad siya muli papalabas para ihanda ang kanyang clutch bag na nasa kwarto. Di ka naman nag-uutos sa lagay na yan. Not really. He partly looked back and smirked. Literal na ayaw niya tong isama sa kotse niya dahil baka may nakaambang panganib. Kaya lang parang gusto rin niya itong idikit sa katawan niya. Hindi rin niya kayang panindigan ang sinabi niya sa bahay na lang ito at hintayin siyang dumating. She was like swaying in the air when she went downstairs. Laman ng isip niya ang participation niya kanina kay Dusk. Siya ba talaga ang babaeng yon na humirit sa isa pang round? Bitin kasi siya eh. Hinahanap yon ng katawan niya mula nang maranasan niya kagabi. Nangyari na, ano pa? Humirit na siya, ano pa? She pulled out her train of thoughts when she reached the last step of the stairs. Kahit paano, pinagplasteran niya ng ngiti ang labi nang pumasok siya sa lanay at makita si Kit na nakaupo sa sofa, nagchat-chat. Tumayo yon at tinago ang smartphone. Hi, bati ng lalaki. Hi, napadalaw ka. Aniya sa medyo formal na paraan. Sinadya akong dumalaw. Baka lang magbagong isip mo pag personal kitang pinag-invite na lumabas. Anito sa kanya. Di nga ako nakakapag-ready para sumama sa event ng mga engineers kasi para ako napapagod. Ano man niya rito. Pero maghahanda ako kasi sasama ako. As a PA, dapat sumama ko kay Sir Dusk. Hindi ito umimik pero kapag tumango ng marahan. Kung mapansin man ito na may gusto siya kay Dusk, wala naman tong pakialam. Ang pinunta rin naman kasi ni Kit ay ang tungkol sa trabaho at sa kaso. Di naman para manligaw sa kliyente. Ganun ba? Aalis na rin siguro ako since parang hindi ka na talaga mapipilit. Biro nito sa kanya kaya tumango siya. Mag-ingat ka sa biyahe, Sergeant. Tumango ito. Kayo rin. Abisuhan mo ako kaagad kapag may nangyaring trouble, ha? Sa labo na lang muna ako tutuloy ngayong gabi. Ikaw naman kasi, sana hindi ka na nag-abalang pumunta rito. Ani ang napapakamot ng leeg. Ayos lang, effort syempre. Kindat nito sa kanya kaya't alanganin naman siyang ngumiti. Tutuloy na rin ako, Adi, Kit said and she nodded. Nang makalabas yon sa lanay, saka sila lumapit sa pintuan. Nakita naman niya ang nagagandahang dancer sa liwanag ng buong bakuran. Papasakay ang mga yon sa service. Isang bagong sasakyan ang naroroon, baka padala ni Freya. Na makita niyang itim na van na iyon na alam niyang mamahalin, bigla siyang napaisip.
Totoo ba na may nangyari sa kanila ng lalaking running for governor ng kanilang lalawigan? Tapos bukod pa ron, ubod ng yaman. Si Rihanna pa kapanipaniwalang seseryosohin ni Dusk. Siya ba? Tapos pumatol siya. Nagpaubaya siya sa ikalawang pagkakataon. May pasabi-sabi pa siya na makikita ni Dusk ang hindi pa nakikita. Siya tuloy ang nakakita. Bahala na ang Diyos sa kanya. Naroon na siya. Nagawa na niya yon basta't ang mahalaga. Matapos ang lahat ng to, kaya pa rin niyang tumuyo mag-isa sa sariling mga paa. Umawang ang bibig ni Addison na makita ang bahid ng dugo sa kanyang gasa sa tagiliran. Napapikit siya habang nakaharap sa malaking salamin na yon ng kwarto. She was only wearing her panty and bra. Napalitan niya ang gasa pero ngayon nang humarap siya sa salamin, nakita niya ang pulang mancha. Nakarinig siya ng katok sa pinto kaya naman napalingon siya roon. Hindi yon si Dusk. Kasi si Dusk hindi kumakatok. Nakasanay na nung pasukin siya nang walang abiso. Ate Mona, ikaw ba yan? Malakas na tanong niya. Pasok ka. Maya-may nasa may likod na niya ang babae. The boss is waiting for the muse. He wants me to check you and see if you're already prepared. I don't think you can go there with your calzones only. Anito sa kanya. May dugo kasi tong sugat ko, ate. Imporma niya dito kaya agad tong napasinghap at napatakip sa pisngi gamit ang mga palad. Sus, Ginoo, what is happening to the world peace? Bakit naman dumugo yan? Baka naman you spilled the carve. Scabies. Agad siyang kumarap. Anong scabies na naman ang sinasabi nito? Wala naman siyang galis aso. Wait a lifetime ha. I'll call Dr. Quack-Quack. Natatarantang sabi pa nito at agad siyang nilayasan. Baka naman tatawag pa si Ramona sa ospital dahil sa pagdurugo. Kukonti naman yon pero siya may nakakaramdam din ng konting pagkabahala. Lumapit siya sa bedside table, kung saan nasa loob ng drawer ang kanyang mga gamit sa sugad. She was getting her gauze when Dusk came in. Naitaboy nga niya si Kit ng maayos. Hindi rin naman siya makakasama kay Dusk sa palagay niya. Hirit pa kasi. Ayan ang napapala ng babaeng humihirit ng malaking hotdog. Kaya si Rihanna pabalik-balik, malamang mahilig din sa malaking hotdog. Let me check it. Nagmamadaling sambit ng binata, di pa man nakakalapit sa kanya. Agad siya nitong pinihit tapos tiningnan ang tiyan niya. Tumingin to sa mukha niya nung hawakan nito ang gasa na tinapal niya para mawala ang dugo na lumalabas. You want to go to the hospital? Tanong nito pero umiling siya. Di naman masakit. Dumugo lang kasi baka nalamog. Naman ng dalaga habang nakatingala sa balisa nitong mukha. Hindi ugali ni Dusk ang mabalisa. Nakakatuwa na ang mukha na ito na laman ng kasino mula noon. Ngayon ay parang napipirmi na sa bahay at iba na ang kinahuhumalingan. Politika. Hindi na siguro ako sasama. Magpapahinga na lang ako dito. She also suggested for herself and he nodded right away. Dinambot nito ang smartphone niyang hindi kaayusan. Passcode? Bakit? Nagtataka niyang tanong. Wala akong chat kay Kit. Wala akong pakialam kay Kit. I'll save my number and add my private account so you can call me anytime. Malayo ang daet, Larissa. Why not just come with me and just stay inside the car? That way, pag dumami ang dugo, nasa malapit na tayo sa ospital. Naman ito sa kanya habang busy sa pagtipa. Muli niyang tinignan ang sugat. Nag-iisip dahil po pwede rin naman yon. May sasamang off-duty na pulis sa atin. Tita Freya suggested it and she fixed it. There will be no danger. If there is, itatakas kita kaagad. Dagdag pa nito kaya't napatitig na lang siya sa mukha ng lalaki. Sige, sang-ayon na lamang niya. Just wear dark color. Binaba nito ang smartphone niya at hinawakan siya sa baba, nangingiti. Yan ang napapala ng mga babaeng humihirit kahit bawal. Ayusin ko lang to at magbibihis na ako. Agad siyang tumalikod pero nangingiti rin. Ano ba sila? Wala silang relasyon pero masaya siya. Masaya siya hindi dahil ubod ng yaman ni Dusk at tiniisip niyang kapag sineryoso siya nito maiaahon siya sa kahirapan, 10 ng kanyang pamilya o dahil magiging first lady siya kapag nanalo ito. She is just simply into him, that's why she's happy. Sana lang hindi niya na makita rito si Rihanna mula ngayon. It's not that she's being territorial over Dusk. Pakiramdam niya kasi may respeto sa kanya si Dusk kapag hindi na nito pinapunta pa ang babae sa mansyon. But who is she to assume? She's also a nobody and enough of her sentiments for that she doesn't want to ruin her mood. It's okay for that woman to still come, but not to the extent na malalaman niyang nagsisex pang dalawa.
Kapag ganon, red flag na yon. Siya na ang magdidikta sa sarili na umayaw. Tama nga si Dusk. Laylaw ang kalaban dahil nakarating silang walang aberya sa lugar ng pagdarausan ng event. Nakakanerbes lang sa panig nila dahil hindi nila kilala kung sinong kalaban habang kalaban, kilalang kilala sila. Hindi nga ba? Si Falcon lang naman ang dapat pagtuunan ng pansin dahil si Falcon lang naman ang nag-ooperate ng casino. Kaya lang magaling yung magtago eh. Nasisiguro niya na may malaking alam ang lalaking yon. Nakatitig siya sa mga dancers kung saan naman rumarampang utak niya at bigla niyang naalala ang date ni Dusk sa mag-amang lustre. Sandali! Agad siyang napasulyap sa binatang nakatingin sa kanya. He has garlands. Nakaupo ito sa presidential table kasamang matataas na engineers at iba pang bisita. Siya ay nasa ibang mesa dahil ang nilagay niya sa guest list ay ang personal assistant niya. And Dusk was questioning the usher when he put her at a different table. Sabi na lang niya, kalma. Mukhang kanina pa siya tinititigan ng lalaki at hindi niya namalayan dahil nasa mananayaw ang kanyang atensyon. Na parang lahat ay naging DLC majorette sa junior high school. At least, sa kanya to nakatitig, hindi sa mga hita at singit ng babae dahil sa sobrang ikli ng suot na maong short. Pek-pek short yun kung tawagin. She sighed. Parang gustong iumpog ang ulo niya ngayon sa mesa dahil sa date ni Dusk. Kasalanan niya at pumayag siya na may mangyari sa kanila. Pero wala namang pagmamahal sa isa't isa. Tapos ngayon maalala niya si Rihanna. And having a date with a woman with her father implicates only one thing. Seryoso si Dusk sa babae at siya ang palipasan. Muli siyang bumuntong hininga at nilihis muli ang tingin, papunta sa mga babaeng sumasayaw na parang hindi matapos-tapos ang tugtog. Enjoy while it lasts, Addison. Ani niya sa sarili pero umiling siya ng palihim. Hindi dapat ganon dahil matino siyang babae. Hindi niya pwedeng i-enjoy ang pakikipagtalik sa isang lalaking may ibang interes. Palikero si Dusk, iyon ang malinaw na katotohanan. Na mag-umpisa nang magpakain, kumain na lang din siyang mag-isa at di niya inasahan na makikita niya na serbidora si Paula. Agad siyang napatda na makita ang babae sa likod mesa, kung saan malaya ang lahat na kumuha ng pagkain maliban sa presidential table na may sariling mga hain. Isang buong lechon ang naroon. Di tulad dito sa buffet table na tinadtad na lechon na ang nakadisplay. Si Paula man nagulat na makita siya. Adi, anong ginagawa mo rito? Tanong ng babae sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ka nagtrabaho? Nag-resign na ako. Ano nangyari sa inyo ni Sir Falcon? May mga pulis doon pumunta eh. Natakot kami sa bigat ng akusasyon ko sa kanya. Tapos nakaka-display ka pa rito? Malaki ang kasino ha? Hindi natin alam ang mga taong nasa likod nun. Bakit mo kinalaban? Usisa nito sa kanya na parang gustong sabihing mali ang ginawa niya. Bakit? Gano'n na ba kalaki ang problema? Tanong niya. Malaki. Umalis sa mga card dealer dahil sa takot. Ako, dito napunta sa DENR. Pinasok ako ng isang nag-take out sa akin. Lihim lang. Janitress ako sa umaga. Alam mo na sa gabi. Bakit aalis sa mga dealers? Nag-imbestiga lang naman siguro ang mga polis. Sabihin na lang nating naniwala sila dahil galing sa iyong issue. Temporarily close ang casino hanggat di nakakapag-hire ng mga bagong dealers. Ako nga natatakot din eh. Alam naman kasi namin kung gaano ka katino, kaya paano na hindi kami matatakot sa issue? Daldal pa nito. Kahit pala mahirap lang siya, may kredibilidad ang mga salita niya. Hindi pala siya basta lang. Ikaw, nasan ka ngayon? Usisa pa nito at tumatagal ng sobra ang paglalagay ng pagkain sa plato niya. Bago siya makasagot, lumagpas na ang mga mata ni Paula sa kanya, papunta sa likod niya. Before Addison could even look back, may humawak sa mga balikat niya. Ganun na lang ang pagkatanga ni Paula kay Dusk. Tapos lumunok ang babae. Doon ka na sa mesa ko kumain. Susunod ako, sagot niya. She even felt him squeeze her shoulders before leaving her. Ano yun? Close kayo ni running governor? May pahawak siya sa balikat mo, Adi. Sa kanya ako nagtatrabaho ngayon. She wants to give herself a little privacy. Hindi niya obligasyong magkwento rito o magpaliwanag. Sapat na ang nalaman niya tungkol sa kasino. Kahit papano ay nagkaroon siya ng ideya at balita sa nangyayari. Ganun ba? Siya yung pinagbabarilang sasakyan at nadidiin si Miss Lustre dahil doon. Sa pagkakaalam ko, itinanggi niya sa dawit si Miss Lustre doon. Nakita ko siya sa TV na isang araw pinag-interview. Ang gwapo niya na sobra kahit sa TV. Ang swerte ko natikman ko. Humagkikik pa ito pero kumulo ang dugo niya. Di niya alam alin sa dalawang rason ang dahilan.
kung ba't kumulo ang dugo niya. Kung dahil ba sa sinabi nitong natikman nito si Dusk o dahil sa sinabi nitong nagpa-interview ang lalaki at idinipensa si Rihanna. O baka naiinis siya sa parehas na rason. Para siyang naiiyak na hindi niya maintindihan pero pinigil niya ang sarili. Hindi yun ang tamang panahon para siya'y magdalamhati sa puso niyang nasusugatan. Puwisit? Anong sabi niya sa interview? Tanong ni Addison sa dating katrabaho na parang nasa alapaa pa rin kahit na niloko lang naman ni Dusk at nagpanggap na walang biyak. Hindi daw siya naniniwala na si Miss Lucy ang nasa likod. Rihanna was like an angel, kind and charitable. There is no way I can connect her to this. Basta yun, ihirap uminglish, kinakapos ako ng hangin. Wala pala tong binatbat kay Ramona. Kahit pinaghalong English Carabao at English Cow, hindi kinakapos. Angel pala ha. E di sana, nagkaroon na ng pakpak si Rihanna para tunay na anghel na. Naiinis talaga siya. Sige, mabuti naman at pinagtanggol niya. Malakas pa naman si Miss Lustre. Si Sir Pogi na ngayon ang bukang bibig ng mga tao, kahit dito sa opisina. Sa totoo, ang laki ng tulong ng perang binayad niya sa serbisyo ko, ha? Kahit nagpahinga ako ng ilang linggo, di nagutom ang anak ko, hanggang alokin ako magtrabaho dito ng matanda. Tumango siya. At least nabawasan ang inis niya kahit na may nangyari sa mga to ni Dusk. Nakatulong yon sa anak nito dahil alam niya talagang binubugaw naman to ng asawa. Buti na lang naging maayos ka kahit umalis ka sa kasino. Good luck sa karir mo, ha? Aniya kay Paula na kahit naiinis, totoo namang nagdarasal siya na maging maayos ito dahil tulad niya, mahirap din naman ito. Wala na bang bakante sa future governor? Gusto ko magtrabaho sa kanya. At sino naman ang tatrabahuhin ito? Si Dusk? Wala eh, sagot niya at saka tuluyan ng umalis. Bumalik siya sa mesa niya sa halip na mesang sinasabi ng lalaki. Niitapunan niya ng tingin, hindi niya ginawa. She lazily sat and started eating alone. Tila wala siyang pake kung may nakatingin sa kanya habang sumusubo siya, basta painit ang ulo niya habang kumakain. Akmang susubo ulit ang dalaga pero bigla may humila ng bakanting silya sa tabi niya at naupo roon. Sa pag-aakalang yon ay ibang lalaki, napatingin siya pero si Dusk lang yon. Let us go to my table, Larissa. Anyaya nito pero umiling siya at saka tinuloy ang pagsubo ng pagkain. Dito na lang ako, maikling sagot niya. Di naman halatang bad mood siya dahil sa mga narinig niya kay Paula. It's okay to stay now at the peace table. Informal ang event, di tulad kanina. He insisted. Ke formal, ke hindi, dito lang ako. Dusk hung his mouth and he drew his face closer to her face. Why are you so annoyed? Kinulang ka pa ba sa ilang rounds? Hindi, at wala nang susunod pa. Katangahan kasi, nagising na ako sa katotohanan. Hindi ka pala kumakain ng litson. Dahil nagigising ka sa pagkahumaling mo sa akin? Ang buwisit na to. Nagpupuyos na ang kalooban niya sa galit. Naiinis na nga siya, inaasar pa siyang lalo ni Dusk. Anong pagkahumaling ang sinasabi mo, ha? Curious lang ako sa mga ganon kasi first time ko. Pagtatanggol ng dalaga sa sarili. Ba't ka mo nagagalit? I'm supposed to be talking to those engineers to have their trust, but here I am. Pilit ni Yaya ang babaeng ayaw tumabi sa table ko. Is it because of that woman? Kahit hindi mo naman ikampanya ang sarili mo, ikaw ang iboboto nila. Malakas ka raw dito, sabi ni Paula, at imahe mo raw sugarol na wala na. Napalitan ng sentimiento ng mga tao dahil sa pagtatangka sa buhay mo. Paula palang pangalan niya. Nagsiselos ka ba kay Paula? Hindi. Ba't naman ako magsiselos doon? Wala naman akong gusto sa'yo. Sumubo ulit siya ng pagkain. Okay, if that's so. Wala sa panahong nalunok ni Addison ang pagkain sa bibig. Bakit nandito ng katrabaho mo, sweetheart? Medyo pumarmal ang itsura nito. Umalis na raw sila doon. Sarado na palang kasino. Temporarily daw kasi naghahanap ng mga car dealers. Alam mo? Hermit told me. Sagot ni Dusk sa kanya. Natakot daw sila na magkaroon ng investigasyon. Ewan ko ba? Sabi ni Paula marami kaming di alam sa kasino. Kapag ganun daw may mga hidden boss yata na hindi sa amin pinakikilala. Baka si Mr. Enriquez pang front lang. Perhaps, that's true. Maliit lang naman ang kasino nyo. Baka posible si Mr. Enriquez lang din ang boss doon. Pwede rin na may iba pa. Baka may iba pa. Kasi nakakapagpautang ng bilyon sa isang gabi lang. Pera na lang kung sobrang yaman ni Mr. Enriquez. Sa isang banda, buti na lang pala't pinagbabaril ka. Bigla tong natawa na mahina sa sinabi niya. Kasi tingnan mo,
Malakas ka ngayon kaysa dati, naisip agad ng tao na nakawin mong kabay ng bayan ipansusugal mo. Mukhang ilalampaso mo na si Miss Rihanna. May kaunting insulto ang pagkakabanggit niya sa pangalan ng babae. Bakit parang sa tono mo? Parang akong gusto mong ilampaso. I'll just talk to some of the engineers, sweetie. Then we'll go home after. Tumango na lang siya sa sinabi nito. Magkano pala bayad sa mga dancers mo? I will pay them per performance, except for the allowance I will give them. I give them 1,500 per night. Performance? Wow! Ako sa casino, 400. Tapos kapag maglilinis, may 100 per hour. Mas maganda pala mag-perform na lang sa'yo. Looking forward for that performance. Bigla nitong hinalikan ng tuktok ng balikat niya, kaya napalinga siya sa paligid. Kapag quiet, tumayo ito at umalis sa tabi niya, habang siya'y apektado na naman na sobra sa simpleng halik na iyon. Ang probinsya ng no boyfriend since birth, biglang nawala ang virginity sa isang iglap lang. Ano kayang iniisip ni Dusk sa kanya? Gusto niyang mainis sa sarili. Hindi siya nagbabayad o ni nagpalabas sa kasino, pero pinaubaya ang katawan sa lalaking to. Ang masama pa, nagpaubaya siya na wala naman silang relasyon at may mga umaaligid ditong iba. Naalala ko pala ang date mo kay Miss Rihanna at sa daddy niya. Pambasag katahimikan ni Addison nang sila ay papauwi na ni Dusk. Yeah, I don't forget that. Sagot nito at parang sumikip ang dibdib niya roon. Pinapaalala ko lang. Pinapaalala mo? O nagsiselos ka? Nangiti ito ng sulyapan niya. Mukha ba ako nagsiselos? Dusk chuckled and didn't answer her question. Sinara na rin niya ulit ang bibig, tsaka tumingin sa labas ng bintana. Di na ba masakit ang sugat mo? Bigla nitong tanong sa kanya. Hindi na. Di na rin naman dumugo. Tinignan ko lang kanina sa banyo. Do you still have to see your doctor again? Pagkatapos na raw nung gamot na nireseta, tapos na siguro. Sana matapos na rin tong lahat para makabalik na ako sa dati kong buhay. Miss ko na si Tia Elsie. Miss ko na yung bahay. Nakakalungkot lang kasi doon pa sa bahay namin, naalaala ko na lang nga kina mama pa nangyari. Ang masamang bagay sa buhay ko. Nakakatakot na tuloy. Parang makikinita akong sarili kong nakatayo sa may kusina, hawak ng ilang kalalakihan. Aniya na may pait sa dibdib. Masyado na siyang umaasa na parating makakasama si Dusk. Ang pangit pa, siya tong babae. Siya tong nag-aasam ng ganon pero wala namang katugunan ng damdamin niya. Damdamin ba? At anong alam niya sa damdamin? Perhaps she just got curious about this man. That's why she gave in. Hindi. Hindi siya ganong babae na out of curiosity ibibigay ang sarili. May pakiramdam si Addison na lumalim na ang paghanga niya kay Dusk. Mula pa lang nang una niya tong makita sa Maynila pa noon.